Ang ating pag-usapan at topic na rin ay sana'y maging halimbawa or panggising sa mga nakakalimot o talagang may kababawan, may kasamaan, o meron ho talagang taong hanggang dun ang kakayanan at level sa buhay. Alam niyo kung bakit? Sa ngayon po, naobserbahan ko at nakikita ko, personal na issue na. Although dati lang ginagawa, pero mas pinipersonal na ng mga DDS at Kibuloy vlogger. In other words, Duterte, Kibuloy, vloggers at supporters na may personal na. Grabe po ang kanilang panlalait kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ako, hindi po ako konektado sa mga Marcos. Kaya lang, bilang Pilipino at bilang Pangulo, si Pangulong Marcos, First Lady, si Lisa Araneta Marcos, di ba, hindi naman masama na ating ipaliwanag kung gaano kasama ang mga namimersonal sa First Lady at sa ating Pangulo. Malayo na sa isyo o wala ng isyo. Kasi ang aking pong paniniwala, pag personal na ang atake o paninira ng kung sino man dyan, kawalan na ng argumento, kawalan na ng issue, piko na, sign ng pagkatalo, sign ng kababawan, sign ng parang walang pinag-aralan. Kumbaga sa kung ano yung ugali mo, yan din siguro ang sinasabi mo sa ginagawa mo sa pamilya. Alam mo bakit? Kasi po si First Lady, pati paglakad ni First Lady, pinipersonal nila, pati yung ayos ni First Lady sa pananamit at mukha niya, kung ano man, ay pinipersonal. Alam nyo, ano man ang meron sa atin, iyan ay pinagkaloob ng Panginoon. Kaya dapat ating pangalagaan at pasalamatan. At sino man sa atin, walang karapatan na laitin kung ano ang itsura ng isang tao. Ano ang kakayanan ng isang tao. Pero napapansin ko, dahil nga ho sa kakulangan ng argumento, pagkapikon at pagkatalo na sa mga isyo, pampolitika at iba pa, nasa level na po na gano'n ang sitwasyon ng mga DDS. Supporters nga po sila, pati po ang mga vloggers nila. Meron nga isang vloggers dyan, walang ginawa kung hindi manlait na manlait eh. Wala ng issue, wala ng topic. Hindi na ho para sa kabutihan ng tao. Manira na lang, after views na lang. Di ba? Meron naman mga tao gustong-gustong gano'n kaya pinapanood, pero yan po hindi nakakatulong sa inyong kabuhayan. Kasi ang pagtangkilik sa mga namimersonal, ang pagtangkilik at pagsuporta sa mga taong namimersonal na akala mo kung sino sila, akala mo kung gaano sila kagwapo, akala mo gaano sila kagaling, akala mo kung sino sila, yan po ay kahinaan din. So paalaala lang po, hindi naman tayo namimilit. Paalaala lang, mas magandang ating tangkilikin at suportahan at paniwalaan yung hindi namimersonal. Issue lang. Diba? Pagka hinaluan ng personal, pikon yan. Pag hinaluan ng personal, talo na yan. Yan po ang aking analysis at opinion. Kasi nga po, umaabot na tayo sa mga namomonitor na galing sa mga anti-Marcos o pro-China, pro-Kibuloy, pro-Duterte o kung anumang grupo sila ang pamimersonal na. Hindi ko alam kung yan ba yung kumpas sa kanila ng kanilang producer, ng kanilang financer o ng mga taong ganyan talaga ang pagkatao nila. Hindi ko alam kung paano isasalarawan o paano ipapaliwanag yung kanilang kalagayan. Pero again, sana po makapulot kayo ng aral tungkol dito. Huwag niyong tularan, huwag kayong gumaya, huwag na rin yung tangkilikin ang nangimimersonal kasi wala pong mararating yan. Issue lang dapat at pagpapatunay. Kahit na issue, kung wala naman yung pagpapatunay, mahirap yun. Okay? Ayaw ko nang ipakita sa inyo ang mga statement nila, ayaw ko na rin pangalanan kung sino-sino yung gumagawa nun kasi ayaw ko na rin ibaba ang level sa kanila. Pinapalaala ko na lang na kapag nakarinig kayo, nakabasa kayo ng taong namimersonal, iwasan nyo.
baka mahawa kayo. Huwag niyong paniwalaan dahil mababa ng level yan. Kailangan umangat, itaas ang level ng usapan at kakayanan ng bawat isa. Inuulit ko, ano man ang meron sa atin, may gwapo ka, maganda ka, mayaman ka, successful ang buhay mo, hirap ka, o kung ano man, yan ay huwag nating kainggitan at huwag nating personalin, lalo na ang kakayanan at itsura ng isang tao dahil yan ay ipinagkaloob sa kanya. Magpasalamat tayo sa nagkakaloob sa atin ang Panginoon na siyang may likha sa ating lahat. Yung nagpapakilalang malapit sa Diyos, nagpapakilalang sila'y maka-Diyos, kapag sila nanlait, kabaliktaran ang sinasabi. Yung mga taga-suporta na di umano'y maka-Diyos, pero silang nanlalait, delikado yan. Mas masama sila. Mas mahirap ang sitwasyon nila kaysa sa mga taong nilalait. Ang nilalait ay pinagpapala. Sabi nga nila, totoo yan. Ang inaargabyado ay pagpapalain. Ang mga namimersonal at naninira sa mga wala sa lugar, wala sa hulog, binabaligtad, fake news, namimersonal, si Lord na ang bahala dyan. Diba? Ganun lang po. Okay? So, paki-like and share na rin po yung aking mga video na topic dito. Paki-like po ninyo. Doon sa hindi pa nakakapag-subscribe, mag-follow at mag-subscribe dito po sa MA Pinoy TV. Iangat natin ang antas ng ating buhay sa tamang pamamaraan. Tamang hanap buhay. Mahirap na hanap buhay ang panlalait sa kapwa, paninira sa kapwa. Kung issue lang, issue. Yun po yun. Pero yung mamersonal, masamang hanap buhay yan. Delikado yan. Walang kahihinat niya ng ganyang mga galaw. Maniwala po kayo. Okay? So, tuloy lang buhay. Ano man ang pagsubok, kung meron tayong problema sa inflation, problema yan sa buong mundo. Mataas na presyo ng fuel, problema yan sa buong mundo. Ang ating pagtulungan, dahil ito'y atin, ang issue ng West Philippine Sea. Huwag natin tangkilikin ang mga ginagawa ng Chinese community, ng Chinese Coast Guard, ng mga pro-Chinese, pro-China na Pilipino. Huwag natin suportahan yan. Panindigan natin ito. Suportahan natin si Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating pamahalaan. Kung ano ang kanyang ginagawa, yan ay nakakabuti para sa ating lahat. Atin ang bansang Pilipinas, tayo ang magmamalasakit dito. Hindi lang ang mga Pilipinong nandito sa Pilipinas, kasama ang mga Pilipino sa abroad. OFW kayo, nagbabakasyon kayo, or nagkaroon na kayo ng pamilya dyan, kasama kayo sa mga pinaglilingkuran ng ating gobyerno under President Marcos Jr. Alam ni Pangulong Marcos ang kanyang ginagawa. Kahit na pinipersonal ang kanyang pamilya, tuloy lang ang trabaho. Ang akin naman dito, bilang Pilipino, mamamahayag at vlogger na rin, paalala lang, baka kayo matukso, baka kayo mahikayat, baka kayo makumbinsi ng mga pasaway, naglipa na yan.